Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's May 20. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Atin na po pag-aralan ang kanyang mga salita. Entitled, God's Way, Not Mine. So, samahan niyo po ako na pag-aralan ito. Sa Psalms 25 verse 4 to 5, Shew me thy ways, O Lord, teach me thy paths, lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. So, dito mapapansin natin na ipakita sa atin ng Panginoon, ipanalangin natin na maipakita sa atin ng Panginoon ang kanyang daan, at turuan tayo sa daan na ating mga natinatahak, at gabayan niya tayo ng kanyang mga katotohanan, at tuturuan niya tayo sa lahat ng mga bagay na nanggagaling sa Diyos upang tayo ay maligtas. At sa araw-araw tayo maghintay sa kanyang kalooban na ipinapatupad sa atin. The direction given to Moses was, See that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount. So dito, ang direksyon na pinagkaloob ng Panginoon kay Moses, na tingnan mo ang lahat ng mga bagay according sa halimbawa na ito'y pinapakita sa bundok. Sinasabi pa dyan na although Moses was full of zeal to do God's work, and he could have the most skillful, talented man to carry out any suggestions, he must not make a single thing, a bell, a pomegranate, a tassel, or a fringe, or a curtain, or any vessel except according to the pattern showed to him as God's ideal. So, dito mapapansin natin na si Moses, siya ay punong-puno ng kasigasigan sa gawain ng Diyos. Siya kailanman ay hindi nabigo sa kanyang mga pangarap, kanyang mga ninanais para sa Panginoon, dahil napaka-talented niya na kaya niyang pasanin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoon. At sa bawat bagay na kanyang ginagawa ay pinaparangalan niya ang Panginoon, hindi sa mga bagay-bagay na kung ano yung hinahalin tulad niya sa kanyang buhay, kundi ano yung pinagkaloob sa kanya ng Panginoon na halimbawa para siya ay sumunod doon kung ano ang kalooban ng Panginoon. 40 days the communications were given to him, and when he descended to the foot of the mount, he was ready to give the exact pattern that was shown to him in the mount. So, 40 kaadlaw o 40 diyas siya nakipag-usap sa Panginoon, at pinagkaloob sa kanya ang mga pagpapala doon sa mount, at handa niyang ipagkaloob ang eksaktong halimbawa na kanyang pinakita o ipinakita ng Panginoon sa kanya doon sa bundok. So, kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon, kapag tayo ay hihintay doon, ipagkakaloob niya nga talaga ito. Where many have ear was in not being careful in following God's ideas, but their own. Christ himself declared, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. Kahit na maraming mga taong nagugulumihan na nalulungkot sa mga bagay-bagay, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Hindi niya pinabayaan hindi din pinabayaan ni Moses na sundin ang mga tungkulin niya sa Diyos, sa kanyang sarili. Si Kristo ay nagpakita sa kanyang sarili na walang magagawa kung wala ang Ama, kundi ang lahat ng ginagawa ni Kristo, ito'y nagpapakita sa gawa din ng Ama, sa John 5 verse 19. So utterly was he emptied of himself, that he made no schemes and plans. He lived accepting God's plans for him, and the Father day by day unfolded his plans. So, ang buhay ni Kristo dito sa lupa ay nagpapakita ng modelo para na atin siyang masunod. At ang gawain ng Ama ang kanyang ginagawa. At tayo ay kinakailangan na mamatay sa ating mga sarili upang mabuhay ang kabanalan sa ating buhay. At mapapansin natin dyan na walang scam na plano para sa atin. At anuman ang ating mga hangarin, nawa ay ipagkaloob po natin sa Panginoon upang ang lahat ng ating mga ginagawa ay maparangalan ng Panginoon. At ang plano ng Diyos mismo ang ating pipiliing landas. Dahil sa buhay nating bilang Kristiyano, hindi po tayo base lang sa ating mga own standard, mga kapatid, kundi nagbigay sa ang Panginoon ng high standard, heavenly standard, mga kapatid, sa kanyang kalooban kung ano yung masusunod. At
Sa pamamagitan nito, ang kalooban ng Panginoon, ang kalooban ng Ama, ang siyang sinusunod niya araw-araw. At ito'y siya'y nakikipagsang-ayon sa plano ng Ama sa langit. If Jesus was so wholly dependent and declared, "Whatsoever I see the Father do, that I do," how much more should human agents depend upon God for constant instruction so that their lives might be the simple working out of God's plan? So si Kristo ay palagi siyang nakadepende sa Ama sa langit. Hindi siya nagplano sa kanyang mga sariling lakad, hindi siya nagplano sa kanyang sariling gawain, kundi ang plano ng Ama, ng kanyang Ama sa langit, ang siyang kanyang sinusunod at ginagawa. At anuman ang nakikita ng Ama at ginagawa ng Ama sa kanya ay ginagawa niya. How much more sa ating buhay ngayon, mga kapatid? Bilang mga tao, kinakailangan na makiugnay at nakadepende lamang tayo sa biyaya at tulong ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin dito sa mundo. At kinakailangan makadepende tayo sa instruction ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng ating buhay na pananampalataya, sa ating buhay na saksi, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang simpleng gawain ng plano ng Diyos ang ating ipatupad sa buhay natin. Dahil maipapakita nga natin yan sa mga tao na hindi plano natin ang masusunod, kundi plano ng Ama sa langit ang siyang masusunod. Okay? So sinasabi dyan, our own way must be overcome. Pride, self-sufficiency must be crucified and the vacuum supplied with the Spirit and power of God. Did Jesus Christ, the majesty of heaven, have his way? Behold him in travail of soul and Gethsemane, praying to his Father. So sa ating mga sariling daan, sa ating mga sariling paraan, ay kinakailangan natin itong mapanagumpayan. Ang ating mga pride, ating mga sarili, kinakailangan na ito'y magsakripisyo para ma-apply natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. At si Kristo po ang kikilos at gagawa para sa atin at siya ang magpapabanal sa ating mga puso. At nalalaman natin, tingnan natin na si Kristo na taga Gethsemane, kinakailangan na tayo ay sumunod sa Kanya at manalangin sa Ama na ang kalooban lamang ng Panginoon ang ating malakaran, ang ating masusunod. What forces these blood drops of agony from His holy brow? Oh, the sins of the whole world are upon Him. It was separation from the Father's love that forced from His pale and quivering lips the cry, "Father, if it be possible, let this cup pass from me." So dito makikita natin na ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay talagang lumalaban. Talagang iniligtas niya tayo. At mula sa kanyang banal na paa, dumadaloy ang dugo. Para sa ating mga kasalanan, nilinisan niya tayo, mga kapatid. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi ang buong mundo na siyang iniligtas ng Panginoon. Kinakailangan tayong maging mapagbantay na sa lahat ng bagay dahil sayang ang panahon na ating binabaliwala ang katotohanan. Tayo po, nawa ay mag-separate sa mundo at makiugnay sa pag-ibig ng Ama sa atin. At dito mapagkikita natin yung situation ni Christ nung siya ay nagsakripisyo sa kalbaryo ng cross sa Matthew 26:39. Sabi ng nature ni Christ, dahil kinatawan niya tayo, sinful nature, but He have a sinless life. So, si Kristo po ang ating halimbawa na kahit meron tayong sinful nature, naranasan ni Kristo ang ating paghihirap. Pwede din po tayo o nating maranasan, mahimo tayong partakers sa kanyang divine nature. Father, if it is possible, let this cup pass from me. So, kung kalooban lang ni Kristo ang masusunod sa kanyang kalooban lamang, ito yung hiling niya. Pero yun na nga, sabi sa ating napag-aralan na 3 times was the prayer offered, but followed by, "Nevertheless, not my will, but thine be done." This must be our attitude. Not my will, but thine, O God, be done. This is true conversion. So, sa tunay na pagpapabago sa buhay ni Kristo na may papakita ang tunay na halimbawa na dapat nating sundin. 3 beses siya nanalangin, nag-offer na sinasabi dyan na, "Let this cup pass from me." Yun yung gusto niya sa kanyang nature, sa kanyang sinful nature, Pero kagdugtong nito ay, "Nevertheless, not my will, but thine be done." So, tayong mga tao, mga kapatid, bilang mga
mananampalataya. Gawin nating halimbawa si Kristo nung siya ay nandito pa sa lupa. Ano man ang hinihiling natin, ano man ang request natin, sundin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano man ang gusto natin, ipaalam natin sa Kanya. Nakakaalam ang Diyos sa ating mga hangarin. At kung ito'y kalooban ng Diyos, why not? Tutuparin ang ating mga gusto. Ngunit marami tayong mga gusto na hindi kalooban ng Panginoon, kaya kinakailangan nating i-undergo, under ang ating will power sa will ng Panginoon. At ito yung tunay na pagpapabagong loob. Nawa ay mapagtanto natin sa buhay bilang Kristiyano na tayo ay lumalakad na kasama ni Kristo at gumagawa sa kanyang gawain na naayon sa kanyang banal na kalooban. At isipin natin sa ating buhay bilang Kristiyano, hindi po madali dahil hindi po ito sa sarili nating laban, kundi ang Diyos mismo ang lumalaban para sa atin. Nakikipag-cooperate po lamang tayo sa ahente ng langit upang mapanagumpayan natin ang bawat kasalanan, bawat kahinaan, sa bawat sinful act na ating nagagawa. Kaya ipanalangin natin na bigyan niya pa tayo ng katatagan ng pananampalataya, kaisipan na makalangit, nahahawak sa kanyang pangako. Dahil hindi niya tayo bibiguin sa laban na ito. Kaya muli, magtiwala sa Panginoon, sa kanyang plano sa atin, at bibigyan niya tayo ng tagumpay sa mga huling araw. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless.